po sa ating lahat. Ako po si Emanuelo Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong October 23. And for today, we are going to talk about Sola Scriptura or Scripture alone. Makikita natin ito sa Acts chapter 17 verse 11 na nagsasabing, "Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so." Sa Tagalog, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, pinapaliwanag po rito na the scripture is the highest authority. And kapag sineryoso mo ang pagbabasa at pag-iintindi sa scripture, talagang lalago ka. And the scripture has no co-equal. Wala po itong katumbas. Ito'y nararapat lamang bilang isang scripture or kagagawa ng Panginoon na ikararangal ng lahat, no? So, the scripture is sufficient for three things. Well, it's a lot more sufficient in other things, pero mostly, ang fino-focus nito ay salvation, ang ating pagkaligtas, Christian living, how to live as a Christian, and knowing God and His will. So, itong tatlong pong ito, ang siyang pinoprovide ng Scripture. And itong tatlong ito, ang siyang nagbibigay sa kanya ng highest authority. At ito ang dahilan kung bakit walang katumbas at walang kapantay ang halaga ng Scripture. So, surrender all our beliefs and interpretations. Kasi tayo, mga tao, meron talaga tayong kanya-kanyang paniniwala. Meron tayong differences sa ating opinions, pero nararapat lamang ni i-disregard yung mga yon when it comes to interpreting the scripture. Dahil ang scripture ay banal. Ang scripture ay may isang meaning, at ang meaning na yon ay binigay na ng ating Panginoon. So, submit traditions, reason, and experiences. Kagaya rin po ng sinabi ko kanina, may mga bagay na nag-i-influence sa atin sa pag-iintindi natin sa scripture. Naway ating i-disregard ito at ating alalahanin ang tunay na intensyon ng Panginoon behind those scriptures, no? So, supplement our studies of the scripture with prayer and dependence on the Holy Spirit. Naway, gamitin po natin yung scripture kasabay ng pagdepende natin sa Holy Spirit sa pagbabago ng ating buhay. And careful exegesis. And lastly, fellow believers' interpretations. So, mahalaga po sa fellowship, i-share natin yung mga interpretations natin sa scripture. Dahil maaaring ito ay magpalawak ng understanding ng iba at maaari rin tayong makapulot ng aral mula sa iba't ibang mga sinasabi ng mga tao. So, yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.